Pumili ka ng isang direksyon, natapos ka na. Inaabuso mo ako. Anong ginagawa mo? Hindi ako makukulong. Nakabakasyon ako, hindi ako sasama. Tara na. Bumaliktad ka na. Para saan? Titigil ba tayo? Kakausapin natin anak mo para malaman bakit siya nagalit. Tumahimik ka na lang. Sige. Ayos lang, pakiusap, pabayaan mo na lang ako. May sarili ako. Ano yan? Pumunta sila para sa araw, buhangin at pagpapahinga. Pero ang natagpuan nila ay posas at lahat ng ito ay naitala sa body cam. Mula Pennsylvania, Missouri hanggang New Jersey, natutunan ng mga turistang ito na hindi nagpapahinga ang batas sa Florida. Maligayang pagdating sa After Hours ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Hair. Simula nang mag-usap tayo, minumura mo na ako. Hindi ko ginawa yon. Ginawa mo. Pakisuri ang tape. Sinasabi ko lang kasi hindi totoo yan. Isa lang sa atin ang hindi lasing dito at ako yon. Sinumulan natin ang episode sa St. Augustine, Florida, sa Bridge of Lions na binisita ni Nanay Katie Murray at ang kanyang anak na lalaki. Pero ang araw ng pamamasyal na yon ay biglang naging sakuna na makatanggap ng tawag ang pulisya na si Mari ay sumisigaw at nagmumura sa bata. Opisyo, kasama ako sa San Agustin. Sige, miyembro ako ng pulisya ng San Agustin. Wala akong issue sa'yo at hindi kita kilala, pati na ang batang lalaki mo rito. Pero kinakaharap ako ng walang dokumento at walang dahilan. Parang ikaw, pasensya na. Pwede mo bang buksan? Si Shane Agustin ay minsan magaling, minsan hindi. Minsan, tamaan mo ang mabuti o masama. Sana pwede kang magsimula muli. Bumulong ng ganito. Mag-quote ka lang ng isa kasi nasa gitna ako ng trapiko at akong nakakaharang sa lahat. Dahil sa ating sitwasyon, hiling ko lang ay mag-usap tayo ng maayos bilang adulto. Lagi akong handang makipagseryosong usapan. Sige. Gusto mo bang doon tayo maglakad? Sally, mas gusto ko sana magkaroon ng dokumentasyon o mga kopya ng reklamo. Sige. Nakuha na ako ng 2 tawag sa telepono. Sa ngayon. Gusto ko yon. Sige. Hindi ko yan may bibigay ngayon habang nasa tulay tayo. Sige. Masaya akong ibigay yun sa'yo, pero ang iniisip ko lang ay para sa kaligtasan natin at ng sasakyan. Sa tingin mo ba, ligtas tayo ngayon sa ganitong sitwasyon? Dito, matatag tayo, pero minumura mo ako. Minumura ba kita? Oo. Hindi ako nagmumura? Ikaw. Sige, ano yan? Bakit kita minumura? Kasi pakiramdam ko ikaw ay... Simula, nang dumating ako, lagi mong ginagamit ang F. May problema ba? Pwede mo bang ulitin yon? Oo, kaya ko, pero hindi ngayon. Hindi ko naman talaga ginamit yung salita. Sige, mahal. Ayos ka lang ba? Ikaw ang problema? Habang mangyayari ito sa tulay, ang bata ay nakaupo sa bangketa sa posisyong parang fetus, umiiyak. Irerekomenda ko na sumakay ka na lang sa SUV mo dahil ikaw ang gumagawa ng gulo. Hindi talaga mangyayari yan. Kukontafin ko ang abogado ko. Sige. Hindi mo kami kayang labanan. Gusto mo bang maging pulis ngayon? Sige lang. Oo, lahat tayo ay nakalabas na. Mukhang may lalabanan siya. Pero hindi ito laban. Sige. Isa, itong lupa. Sa totoo lang. Kasi ganito ang nangyari. Pwede ba ako makahingi ng kagat? Sige, mahal. Ayos ka lang ba? Hindi ka open. Sige. Sige, isa itong dokumento para sa korte. Dokumento ito para sa korte? Sa dokumento ba ito para sa korte? Kasi yun ang pinag-uusapan natin. Anong ginagawa natin? Pupusasan ka namin. 4. Para saan? Titigil lang ba tayo? Makakarating din tayo doon. Ikinukulong ka na namin ngayon. Sige. Ayos lang, aalis kami sa daan ng mababait na tao. Kakausapin namin ang anak mong lalaki para malaman bakit siya nag-aalala. Mababait at magkasundo ang mga tao sa tulay na ito. Tiyak ka bang hindi sila kasabwat? Tama ka, baka kasabwat na sila. Oo. Uy, pare. Simula na nag-uusap tayo, minumura mo ako. Hindi ko ginagawa yon. Oo. Ginagawa mo. Balikan mo ang recording kasi hindi totoo yan. Isa lang sa atin ang hindi lasing dito at ako yun. Hindi ako lasing. Medyo tinamaan ako, masaya at nag-i-enjoy sa araw ko. Ayon sa mga saksi, sinisigawan niya ito. Inuutusan itong magsigaw ng mga mura sa mga nagbabangka at tinatakot pang itapon ang cellphone nito sa tubig. Salamat. Ire-replay natin agad ang tape. Bilisan mo. Walang problema. Basta aminin mong hindi kita minura kahit minsan. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Pwede ba? Hindi. Hindi ako.
Kailangan mo akong buhatin. Hindi ako uwi. Basta hindi ako uwi. Gusto ko sana. Gusto ko talaga. Mabait akong tao. Ikaw ba? Hindi siya mabait na babae. Isa siyang putang inang korap na pulis. Naiintindihan mo ba? Beto, tumayo ka. Pwede mo siguro putan ina, pwede mo lukoyin at bastusin ang mga tao. Bastusin ang mga tao, sige putang ina, oras na. Hindi ako sasakay sa putang inang truck nang walang dahilan. Parin mo. Kunin mo. Sa kabila. Sabihin mo sa akin, anong ibig mo sabihin? Basta malaman mo, hindi. Hindi ako. Sabihin mo kung bakit mo ako inaaresto. Hoy! Kailangan mo basahin sa akin ang aking Miranda rights. Hindi mo pwedeng basta isa kayang tao sa nakakandadong bus nang walang dahilan. Ayon sa ulat, pagpasok niya sa patrol car, sinubukan niyang gawin ang isang talagang nakakabaliw na bagay. Tinangkan niyang makatakas sa posas at gumapang papunta sa unahang upuan ng patrol car. Buksan mo ang unang pinto. Buksan mo ang unang pinto. Siya! Ito! Buksan mo ang kotse! Buksan mo ang kotse. Pintuan ng kotse. Ano? Buksan mo. Ang kotse, sandali lang, salamat. Ipe-pepper spray mo na ako ngayon. Papeperahan mo ang 1,000. Masaya ako na may nauwa kang gago. Ano? Tatawid ka ba sa tulay? Nakuha na natin siya. May poses ka na parang... Good luck. Ayusin mo sarili mo, Tara. Tubig! Pasensya na! Pasensya na! Sir. Oh, bakit kayo mga ibon? Alam niya, abot to sa korte, di ba? Hindi talaga to makakaalis dito. Diyos ko, mga walang hiya kayo. Tama yan. Kunin mo. Ang mga posas, ang baho-baho talaga. Sobrang nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot talaga. Ayoko turuan, tanong masama. Ano po siya? Oo, gagawin ko. Salamat. Oo, gagawin ko. Isakay natin siya sa kotse. Isusuot ko ito. Tignan mo. Ito. Sige. Oo. Ako'y tiwali. Ako ito, ikaw. Ay, ikaw, ay. Sa bawat antas. Ako. Sana magustuhan mo. Tiniwan siya. Na-stuck ako. Kaya nga, approval. Bakit? Bumaba ka. Talagang bumaba na, hindi ko kasalanan. Kailangan natin siyang pusasan. Ano pong meron? Oo, anong nangyayari dito? Ano ba itong nangyayari? Ako ang nakakita sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo ang totoo. Anong nangyayari? Ito ba ang tinatawag nilang whistleblower? Oo, may kaso siya ng pananakit sa pulis. Alam ko yun. Nakabalot siya sa tuhod ko. Ayan na. Kunin mo siya. Tanggalin mo siya. Hawak mo ang ilaw ko dyan. Sandali lang. Hawak mo ang binti ko dyan. Sandali lang. Iaalay ko buhay ko para sa iba. Hindi na ako makapaghintay na makita ka. Oo, kaya kailangan siyang itali sa mga paa. Ako na ang bahala. Yung parte na yon, hindi natin siya kayang buhatin, paakyat sa rampa ng kabayo. Hindi mo kayang kumapit. Ako. Hindi makapaniwala sa'yo. Hindi ko gagawin. Hindi ka rin. Mas nakakadiri pa. Ayon sa ulat, umihis siya sa sarili niya at pati na rin sa isang pulis. Hindi na makapaghintay si Mali hanggang ano? Mahal ko ba ito? Handa na, isa. Biro lang. Papasok na ako. Nawawalan na kayo ng trabaho, bro. Sige, tanggap ko na.
Nakuha mo na siya? Kayo nang bahala. Umalis na nga sa akin, Herbert. Tama na, tumigil ka. Hindi mo ako pwedeng pilitin. Gagawin ko ang gusto mo sa'yo, putang ina mo. Oh, munting anak ng leon. Lumalaki ka na talaga. Hindi ba? Detenido ka na nga, Herbert. Gusto mo bang gawin ulit ang bagay na yon ng isang beses pa? Ikukulong mo ako na wala namang dahilan. Magnanakaw ka. Tigilan mo akong sakan. Oo, tigilan mong pagkulong sa akin ng walang dahilan. Pwede mo bang kunin ang salamin ko? Walang dahilan. Herbert! May posas pa rin siya. Ana, May posas pa rin siya. nakabalik na. Ilagay mo ang posas sa kamay niya. Ilagay mo ang posas sa kamay niya. Oo, para saan ito? News ko. Kailangan ko siyang ibalik. Palay lang, kinuha ko agad ang salamin ko. Kailangan natin siyang ibalik doon. Kailangan niya hawakan ang mga binti. Mga braso lang, pwede mo hawakan mula rito. Hawakan ng mga posas. Hawakan ng mga binti. Hawakan ng posas. Para saan? Nakuha mo na yung isa. Hindi mo alam? Alam mo ba kung anong gagawin sa kaluluwang hindi pa napapasa ilalim? Yung hindi kayang bilhin kasama mo. Kayo lahat ay nabili na. Ano sabi mo? Nakuha ko na yung isa pa. Hindi ka nagpapakalalaki, binibili ka lang. Oo. Ikaw ay... Hindi. Iyan ay... Ang talim niyan, mga putang ina, sundalo ba kayo ng Amerika? Para basta na lang hawakan ninyo ang kahit sino? Para saan? Alam mo, hindi ito nagre-record. Pati yung sinabi mo kanina. Hindi. Hindi totoo yan. Kung hindi mo nakita, hindi ako makakapaghintay. Diyos ko! Nakuha mo na. Anak ko, mamamatay na ako. Nandyan. Teo. Sige, ayos na tayo. Tayo ay, ano yun? Diyos ko siya ay... Ano pa ang ginagawa ng lalaking to dito? Tigilan mo na yan. Tama na, tigilan mo na yan. Hawak na kita, sir. Hawak mo na ba, braso? Oo. Hawak mo na ba yung braso? Oo, ang lakas mo naman. Sige. Silangit. Kaya mo makatakas, ang lakas mo. Matapos ang insidente, sinabi ng anak sa sarhento na ayaw na niyang tumira sa ina dahil sa labis nitong pag-inom. Hindi tumutol si Katie Murray sa tatlong kaso, simpleng pananakit, paglaban sa pulis ng walang dahas, at magulong pagkalasing. Napatunayang nagkasala siya sa lahat ayon sa korte. Tumahimik ka na nga. Sige, wag mo lang ako iwan mag-isa. Nandyan ang gamit ko. Tama na. Tama na! Anong gagawin mo? Tama na. Stop. Ang susunod na insidente ay naganap sa Key West, Florida, kung saan naroon si Francisco Bedragal para sa cruise. Gabi yon bago ang kaarawan ng kanyang asawa at malapit na siyang makatanggap ng hindi kapanipaniwalang regalo dahil ayon sa pulisya, si Bedragal ay nasa likod ng bar at hawak sa kwelyo ng damit ang isang empleyado. Hindi, umupo ka. Sige, lahat. Uy! Tara na! Huwag mo akong hawakan. Sige. Tigil. Wala akong pakialam kung saan ka pupunta. Umupo ka. Tigil. Umupo ka kahit saan. Umupo ka. Ayos lang. Pakiusap. Hindi ayos. Nahuli siya. Nakuha niya. Anong ibig sabihin na hindi ayos? Ayos ka lang. Hindi ka naman tumatawa ng ganito. Ayos ka lang. Ayos ka lang. Ayos lang. Pakiusap, huwag mo akong iwan mag-isa. Nandoon ang kotse ko. Tigilan mo. Tigilan mo. Anong gagawin mo? Tama na. Tama na. Ayos, tingin mo. Sige, sige. Hayaan mo siya. Tama na. Tama na. Tama na. Ayos ka lang. Ayos ka lang. Ayos ka lang. Kaya hindi ka dapat uminom. Tama na. Para sa... Tama na. Bakit ka OA? Hindi mo naman alam pero alam ko. Tama na. Di coke sa'yo. Inis na wedding power rules to ba yun? Ano bang inaasahan gawin ko? Pakiusap, tumigil ka na. Salamat sa Diyos. Chris, tama na. Pabayaan mo ako. Huwag mo siyang pakinggan. Tumigil ka na. Hindi ganyan yan. Oo, tama na. Makukulong ka, bata. Magkakarga ako sa krus. Malapit ka nang mahuli. Dalhin sa kulungan. Sige lang, binabaril tayo habang nasa cruise. Tama na. Sinubunukan ng mga pulis na palayain sila pero ayaw niyang tumigil.
Naikiusap ako sa'yo na tumigil ka. Nasa cruise tayo. Tama na. Sige, tumigil ka na. Sinasabi ko bakit. Tama na, inaresto na. Sige na, tama na. Tumigil ka na. Nasa cruise tayo. Hindi ka pwedeng arestuhin dito. Ako ang aresto sa'yo. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Kita mo? Ayan na. Ayan na. Uy, tatay, kuya, hindi ko alam ang gagawin. Makukulong ka na ano na ngayon. Bakit? Hindi naman nila ako mahuhuli. Arrestayin ka nila dahil doon. Hindi nila ako pwede hulihin. Para saan? Tumahimik ka na lang, isara ang bibig mo. Kumusta ka? Tumahimik ka! Tumahimik ka! Tara na. It's a minimum. Disorderly conduct. Sige na, sige, tingnan mo. Iyan ang simula. Pakiusap, tingnan mo. Sinubukan niya. Tingnan mo, sinubukan niya magsalita. Sinubukan niya. Pwede ba ako magsalita? Pakisara ang bibig mo. Ayoko magsalita. Sige. Tingnan mo. Gusto kong makausap ang sarhento. Tingnan mo, ang gusto lang naman niyang gawin ay mag-abot ng tip, tapos yung lalaki, ganitong ginawa niya, at parang inalis niya yung kamay niya. Doon siya nagali. Makikiusap ako. Nasa bahay mga anak at magulang ko, ako'y nasa cruise. Pakiusap, hayaan mo kami umalis. Nakikiusap po ako, ma'am. Nandun po yon sa taas. Ma'am. Iyon. Taas. Nandun yun sa taas. At yung trato sa kanya hanggang na yon. Dahil kung tayong na dito, Sandali lang, kung may mabuti kang intensyon, naniniwala kami, huminto ka. Nakikiusap ako sa'yo. May mga anak kami sa bahay. Kausapin mo ako. at ayon sa ulat ng pulis, kinagat pa niya ang kamay ng isang opisyal. Kailangan nating alamin kung ano pa. Umupo ka, hindi pa tayo tapos. Umupo ka. Sinasabi kong salamat. Sinasabi kong salamat. Pwede ka magpasalamat pagkatapos nating matapos. Pagkatapos. Sinasabi kong salamat. Hindi pa tayo tapos. Umupo ka. Di pa tayo tapos. Umupo ka. Si. Hindi. Gusto ko lang. Ako lang, nagiging magulo siya. Sige, tara na. Ayos, salamat. Madali lang? Sige. Hindi, please. Hindi. Siya magmamaneho. Hindi. Mas mabuting bitiwan mo na ako. Wag ka magmaneho. Bitiwan mo. Hindi ako makapaniwala dito. Mapapahamak ka na. Bitawan mo na lang ang nanay ko. Babe! Beth! Ikaw ang may gawa nito. Lumayo ka. Bitawan mo. Babe! Tumigil ka! Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Umatras ka o tatasarin kita. Oy! Pawisan mo ako. Pawisan mo ang kayo. Ilagay ang kamay mo sa likod o tataserin kita. Sabi ko, okay. Sabi ko na sa'yo! Nahanap na kita! Huwag mag-like, mag-comment. And mag-subscribe. Tigil! Sabi ko patay na ako. Hindi ako makapaniwala! Hindi makapaniwala! Dapat nagawa ko yun! Hindi ako makapaniwala! Huwag mong gustuin! Huwag kalimutan magkomento. Mag-subscribe! Hindi siya ang lahat! 20, 12! Ba't hindi niyo ako inaaresto? Bakit? Pakiusap naman! Hindi ako lumampas ng 1 oras. Pakiusap! Huwag niyo po siya ipakulong! Naresto si Bedragal at naiwan ang kanyang asawa na sumakay ng mag-isa sa cruise. Taga saan kayo? Miami, bukas ang birthday ko. Parang, oh. Parang wala lang. Ngayon, mag-isa na lang ako sa bangka. Literal talaga ako. Parang, pwede ba kitang tanungin kasi bukas birthday ko? Paano ko siya mapapaalis? Hindi siya makakaalis bukas. Ibig ko sabihin, kailangan niya pumunta sa unang pagdinig bukas ng umaga. Anong gagawin ko mag-isa ngayon sa bangka? Ibig ko sabihin, may ticket ka naman. Kailangan mo umuwi o kailangan mo magpadala ng tao pabalik dito o kailangan mo mapalipas ng gabi. Taga Miami ka, di ba? Kailangan mo maghanap ng hotel at magpalipas ng gabi o kailangan mo umuwi tapos bumalik ulit dito.
Siya ang nagdesisyon nito. Pinayagan namin kayong umalis, pero gusto niya pang magpatuloy. Si Francisco Bedragal ay hindi tumutol sa kasong pananakit sa isang pulis, pananakit at kaguluhan sa publiko. Ang kaso ng paglaban ay ibinasura. Walang isinumiteng impormasyon sa trespassing. Hinatulan siyang probation at kinilala ang oras na nabilanggo. Pumunta tayo sa paliparang pandigdig ng Orlando kung saan dapat sasakay ng eroplano si Stephanie Fernandez. Sa halip, inabutan siya ng mga pulis na nanghaharas ng pasahero, gumagamit ng mapanirang salita tungkol sa lahi at tinatangkang nakawin ang bagahe ng iba. Bakit hindi ka pumunta? Hindi mo ba ipapadala ang landside dito para sa taong may natatanging pagkakakilanlan? Ano raw sabi niya? Isang problema. Sino ang hindi alis? Lumiko ka, lumito ka, lumito ka. Miss, naamoy ko ang hininga mong amoy alak kahit dito pa ako. Kaya hindi. Amuin mo to. Hindi. Hindi. Ayos lang ito. Pasensya na. Hindi, ayos lang yun. Kaya ano nang ginagawa niya? Ibig kong sabihin, ilang oras na kayo nakaupo rito? May video ako niya. Kaya nandito ako, naghihintay sa anak kong babae. May isang lalaki na pwede kong ipakita sa iyo ang video. Pumunta siya at umupo dyan. Nasa telepono lang. Hindi nagsalita kahit isang salita. Paulit-ulit siyang nambasta sa kanya. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Sige. Nagsimula siya magpatugtog ng malakas na musika at kumanta para sa kanya. Kita mong hindi siya komportable. Sabi niya, hindi mo ba tingin dapat na siyang umalis? At sinabi ko, hindi, sa tingin ko dapat mo siyang hayaan dahil hindi ka naman niya ginugulo. Ikaw ang nang-aasar sa kanya. Sobrang naiinis siya kaya tumayo siya at umalis. Dumating ang anak niyang babae at umupo sa tabi ng nanay niya. Sa tingin ko, hinalikan niya ito sa pisini. Oo, ginawa niya. Dumating ang mga taong iyon at umupo habang kausap niya ang anak niya. Umalis ang mga magulang, tapos ginulo niya ang mga bata. Tiningnan niya ako na palang di niya alam ang gagawin. Nilapitan ako ng magulang, kinuha yung gamit nila at tinawag ako ng paulit-ulit. Sige, at natawagan ko ng security. Ang weird na para sa akin na basta na lang siya pumasok sa service center, tama? Pero pwede ba akong matanong sa'yo? Kasi umupo kayong lahat, tama? Sinusubukan alamin kung sino ang gumagawa ng ano. Kasi lahat ng impormasyon na meron kami ay may isang tao doon, tama? Kayong apat na nanonood ito. Sinusubukan alamin kung sino ang gumagawa ng ano. Lasing at inaabuso nila ang mga bata, ayon sa sinabi sa amin. Bakit kinailangan pang tawagan kayo ng babaeng ito kung nakita nyo naman na inaagaw niya ang bag ng batang ito? Parang hindi nyo man lang kaya makuha. Kaya mula sa kinatatayuan namin, may 2 tao dito. May isa pa dito. Hindi namin makita ang nangyayari dahil sa pwesto nila. Magkakalapit sila sa kabilang side ng mesa, kaya hindi talaga namin makita. Habang nagsimula kami lumapit, alam mo na, nung bumalik siya at nagsimula kaming lumipat. Para matukoy ito, kaya alam mo ba, at ito lamang sa akin, naiintindihan mo ba kung paano yan pwedeng lumala mula sa wala hanggang sa matindi kung hindi siya umalis? Kung hindi niya kayo tinawagan? Pinanood ko ang kilos niya. Natinuha niya ang bag niya at inilagay, mukhang handa na siya. Parang kami rin, pero pwedeng may masaktan. Mga 40 talampakan ang layo namin at sinusubukan naming alamin ang nangyayari. Hindi naman kami lalapit o tatayo rito. Kahit pa makakita kayo ng Tesla. Nang magsimula na, lumapit kami. Hindi, tinawagan niya kayo at lumapit kayo. Kasi, gaya ng sabi ko, wala naman akong makita mula sa pwesto ko dahil sa kung paano nakapalibot ang pamilya sa bag na yon. At siya ay nasa gilid ng bag na ito. Tama? Delikado lang talaga. Nasa gilid siya ng bag na ito. Kaya ang sinasabi ko lang, Delikado yon, pero kukunin natin siya. Sana mailabas natin siya dito. May tao ka ba para sa pagdumi? Kunin mo na lang para sa akin at ilagay dito. Bakit hindi mo ibenta? Ma'am, umupo po kayo at mag-relax. Pag nagkaganyan kayo, baka dalhin namin kayo sa kulungan. Ayokong gawin yon at ayaw mo rin maupo doon. Bakit siya tumatawa sa akin? Tumatawa siya kasi tinawag mo lang siya, oo. Kaya siya tumatawa. Kaya wag mo akong pagtuunan ng pansin. Sige, dito ka mag-focus. Stephanie, ano ang ibig sabihin ng R? Kailangan ko nang umihi ngayon. Ano ba? Binibigay ko sa'yo pangalan ko. Hindi mo naman ako binibigyan ng kahit anong preso. Kailangan kong magbayad at maging PFR. Kailangan kong umihi kung ikaw. Gusto mong mapabilang sa? Sige anak, dedyakin si. Maihi ako sa sarili ko. Pasensya, hindi ko mapigilan. Kailangan mong maghintay. Maihi ako sa ulo ko. Mag-concentrate ka. Darating na si PM. Mag-concentrate ka. Hindi natin gagawin yan. Hindi natin. Sabi niya. Sige, hindi mo ibababa ang pantalon mo ha. Dadalhin mo ako sa kulungan ha. Hindi ko, kailangan mo lang maghintay. Hindi ko ibababa ang puwet ko, pero maghintay ka. Nagmamadali akong umihi.
Kailangan mong pigilan yan na parang babae ah. Hindi. Ayon sa ulat, sinipa niya ng parang kabayo ang isang pulis at sinubukang kagatin ang isa pa. Wala akong ginawa. Sinabi ko ito. Sige, hindi ko lang talaga kaya. Sige, tumayo ka muna sandali. Oo, tumayo ka. Ano man ang mangyari, gagawin ko. Wala akong panganib na kinakaharap. Meron ba siyang ako ay? Sinabi nga na, ginawa niya. Oo, meron ako. Ano airline ang sinakyan mo pare? 9? Okay. Nakuha mo na? Kailangan natin pigilan siya mahulog. Kamusta? Nakuha mo na ba? Wala nang iba. Hindi ko nakuha. Nasa telepono mo ba ito? Tinatawag mo akong kung ano-ano. Sige, tingnan mo dito. Nasa telepono mo ba yon? Makinig ka sa akin, hindi ko sasagutin ng alinman sa mga tanong mo. Kaya pakyo ka, okay? Pero maihina ako sa sarili ko ngayon. Kung sasaktan pa niya ako, maglagay na lang ng ankle bracelet. Pangako ko sa'yo, magsasampa ako ng reklamo. Dadalhin ka namin mismo sa harap ng spirit. Nandyan kami mismo. Sa harap ng spirit, sa kabilang panig, sa unahan. 4 na talampakan at 11 pulgada at 3 kapat ang taas ko. Kailangan ito. Ang mga ginawa mo ang naging dahilan kung bakit ito kailangan. Kailangan ito. Kailangan ito. Puwer sa 400 at 11 3 kapat, kailangan ito. 400, 11 at 3 kapat, kailangan ito. 400, 11 at 3 kapat, kailangan ito. Tanggalin mo lang. 4, 11 at 3 kapat, kailangan ito. Huwag mong hawakan ang aking hey. Hindi ka naniniwala. Huwag kang kumagat. Huwag kang sumipa. Isprayan ka. Sumisigaw. Tanga. Sumisigaw. Kamusta na? Nakuha ko ang akin. Kakantutin kita at ako'y. Makukuha kita. Pangako. Makukuha kita. Kakantutin kita. Makukuha kita. Makukuha kita. Makukuha kita. Makukuha kita. Makukuha kita. Tara na. Pumunta ka sa kabila. Buksan mo ang pinto. Sandali lang para mapatay natin yan. Pangako ko, sa buong buhay ko, bahagi ako ng pagkatao mo. Maraming bote ng Sutter Home White Wine ang nakita ng mga opisyal sa kanyang bag. Hindi umamin o tumanggi si Stephanie Fernandez sa kasong pananakit sa pulis at gulo dahil sa kalasingan, ngunit nahatulang guilty sa parehong kaso. Permanenteng ipinagbawal si Stephanie Fernandez sa Orlando International Airport, isang biyahe na tapos bago pa man magsimula. Hindi ko sasabihin ako ang bahala dito. Tara na. At hindi ko rin gagawin. Gumulong ka na ngayon. Sige. Ngayon, nasa Big Pine Key, Florida tayo para sa bakasyon sa Florida Keys. Para kay Heidi Germino, nauwi ang isang gabing pag-inom sa pag-atake sa 3 tao, kabilang ang isang babaeng nakabikini at isang lalaking nagpilit siyang ilayo. Kaya. Ito alam ko, itong kaibigan kong si Michael Herena, yan ang asawa niya, si Heidi. Sinusubukan namin pag-iwalayin sila dahil nasa kwarto ng nanay ang sanggol. At sinusubukan namin makuha si Birmingham, Rob, 4,100, 102. May isang uminom at nagpasimuno ng gulo. At nang sa wakas ay napaghiwalay na nila sila, lumabas siya. Narinig ko na parang ang daming nangyayari. Nasa kwarto yun. Kaya sinimula niyang bagbugin ng fiancé ng anak ko. At sinusubukan ng anak ko na paghiwalayin silang dalawa. Kaya ano pong nangyari ngayon, sir? Grabe lang sa Pero ayaw talaga niyang tumigil. Iyalandi niya lahat at sinusubukang ayusin ang sitwasyon. Ayoko ng gulo, pero dapat na siyang tumigil kahit ayaw niya. Ngayon, bigla na lang nagkakaganyan siya. Hindi, gets kita. So, paano siya natapos? Na may sira yung labi niya. Hindi ko alam. Sa akin, Hindi kita sinisisi. Sinasabi ko lang kung paano niya nakuha yon. sinusunpok niya lahat, natutumba, lasing. Kung hindi lang siya, lahat sila duguan doon sa taas. Sinusuntok niya lahat, sinisira ang kwarto. Nakuha ko. Siya ba ang dahilan nito? Oo.
Kaya ikaw ba ang nanakit sa kanya o may iba bang nanakit sa kanya? Nagbuno kami, tumakbo kami paakit doon. Sinaktan namin siya ron. Sa palagay ko siya yon, pero di ako sigurado dahil di ko nakita. Baka ikaw ang may alam. Nakuha kita. May ID ka ba sa'yo o nasa itaas? Nasa itaas ba? Ayon sa mga saksi, inakusahan ni Heidi ang asawa niya ng panloloko. Pagkatapos nilapitan daw niya ang batang nakabikini, hinila pababa sa buhok at kinamot ng kuko ang mga braso. Sinabi, alam mo, Kung gusto mo makipagtalik sa iba, sige, gawin mo. Pero ayoko maging parte nun. At may sugat ang labi ko. Paano nangyari yon? hindi ko alam. Literal na. Alam ko lang, parang namaga lang ako. At parang hindi ko nga alam kung paano nangyari. Wala kang nakita na tumama o nakipagbuno sa'yo? Wala. No. Diyan ka lang muna sandali. Nandiyan na ba siya sa loob, Chance? Hindi pa. Kakausapin ko siya. Yun. Ibig sabihin, sige, halika dito. Kopya. Nakita ba ng bata ang lahat ng ito? Oo. Lumapit ako para paghiwalayin sila, pero di ako makalapit sa'yo. Nakuha siya. Kaya ayos na siya ngayon. Hindi, nakuha ko siya. Sa pagkakaintindi ko, uminom lang siya. Masyadong uminom. At nagsimula siyang gumawa ng issue tungkol sa'yo sa ibang tao. Oo. Bata pa ang babaeng ito, mga kaibigan ko. Anak na babae. Nobyo, sila, apo niyang babae. Oo, siya yun. Nobya ng anak niya. Siya ang pinagmulan ng problema. Nagsimulang manakit ng lahat at Hindi ko alam, wala ako sa sarili nun. naiintindihan ko. Kaya nagsimula siyang manakit ng lahat. Sinubukan mong pigilan siya at sinimulan kanyang saktan. Sige po ma'am, pakiusap. Tumabi muna kayo. Kukunin niya ang anak ko. Hindi. Hindi. Ayos lang siya. Pahingi naman ng pagkakataon. Ayos lang po ma'am, umupo po kayo dun sa likod. Ma'am, pakiusap. Tumayo po kayo dun sa likod. Ma'am, pakiusap. Tumayo po sa likod. Ma'am, pakiusap. Dun po kayo sa likod. O, kakadating ko lang. Ako lang mag-isa dito. Kaya kakadating ko lang. Hindi, ayos ka lang. Ako nang bahala sa'yo. Hayaan mo na lang ako. Ano nangyari? Kaya. Kung gusto mong maghintay bago magsalita, para kumalma muna. Kaya siya at ang asawa niya ay nag-aaway buong gabi, sa totoo lang. At parang nababaliw siya buong oras na yon. At nakaupo lang ako doon, kausap ang nanay ko kasi lilipad siya papunta rito bukas. Sinasabihan ko siya parang, sigurado ka bang gusto mong pumunta? Alam mo na, parang nagbibiro lang ako sa kanya. Lumabas siya ng bahay, siguro pagkatapos ng away nila. At bigla na lang nagsimula. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang bumalik sa loob. Ako na bahala. Sandali lang. At ayun na nga, natapos na ang bakasyong ito. Hindi ka alis. Hindi, ako, hindi ka aalis. Kukunin ko lang ang pad ko. Hindi ka aalis. Kukunin ko lang ang pad ko. Pakiusap, huwag mo akong hawakan. Umupo ka ulit. Hindi ka aalis. Halika na. Tumayo ka ulit. Tumayo ka ulit? Gusto mong sumalo. Gusto mong makasuhan? Oo, hindi. Tumayo at makinig sa akin. Tumayo ka at makinig ka sa akin. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Sige na. Hindi ko gagawin. Hindi ko ilalagay ang kamay ko sa likod. Sabi ko sa'yo, ako ang tagapagsama niya sa paglalakad. Ayan. Tumayo ka, ilagay ang kamay sa likod. Hindi. Sige na. Kailangan kong ayusin ang buhok ko. Anong ginagawa mo? Singa. Sige na, ilagay ang mga kamay mo sa likod. Hindi ko gagawin yan. Humahabol ka na. Tigil. Makakakuha ka na naman ng panibagong kaso ngayon. Hindi ako. Oo, ikaw nga. Halika na, ipatong mo ang mga kamay mo sa likod. Halika na. Halika na. Wala akong pakialam. Tigil. Pepper spray? Hindi. Tigil. Kaya dumapa ka. Dumapa ka na ngayon. Paano ka lumalaban? Hindi. Dumapa ka na, huwag nang lumaban. Hindi ako makukulong. Nasa kama ako. Halika, magbantay ka ng bata. Hindi ako makukulong. Dumapa ka na ngayon. Tigil, dumapa ka na ngayon. Sige na. Sige na, tumayo ka. Hindi. Tigil na. Tigil na. Hindi. Sige. Makukulong ka na, halika na. Hindi ako makukulong. Ayon sa ulat, hinawakan niya ang singsing ng posas gamit ang daliri at hindi ito binitawan. Tigil! Bitawan ang kotse ko! Tara na, bitawan mo ang kotse ko. Eh di tumigil ka. Bitawan mo ang kotse niya. Bitaw na. Bitawan ang lahat. Tara na.
Tara na! Sige, ikaw muna. Halika na. Halika dito, tigil ka. Tego! Tigil! Sabi nila, tumigil ka! Pupunta kami sa buo. Conference call. Tigil! Oras. Tigil! Tigil na! Tigil! Tigil! Tego! 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 Itataya ka na namin ngayon. Hindi, sige na. Alis ka sa ibabaw ko at... Tego. Tara na, umalis na tayo. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Aray. Aray. Tama na, masakit ang daliri ko. Huwag mong sipay ng kotse ko. Tama na. Sejo. Pumipa. Pakiusa, tigil na. Tumayo ka. Hindi. Sige na. Umupo ka. Umupo ka. Umupo ka ng tuwid. Hawakan mo yan. Isa pa. Umupo ka. Umupo! Oh! Ipasok mo ang mga paa mo. Ipasok mo ang mga paa mo. Makinig ka sa akin. Bubuksan ko ang pintong ito. Sinasabi ko na sa'yo, kung sipain mo ako, kakasuhan kita ng kasong felony. Naririnig mo ba ako? Naririnig mo ba ako? Hawakan mo ang flashlight. Kukunin ko muna ang mga binti niya. Ayos ba? Gusto ko lang ang anak kong babae. Pakiusap, tumigil ka na. Pakiusap, tumigil ka na. Pakiusap. Igalaw mo ang binti mo. Tumigil ka. Umupo ka. Tumigil ka. Tumigil. 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 Huwag. Majing. Ayoko matadyakan ka sa muka, okay? Kailangan mong itaas yan. Hindi kasi talaga akin ang aso. Paluwagin mo ang mga binti mo. Paeusa, tumigil ka na. Paeusa, tumigil ka na. Itaas mo ng todo. Bilisan mo, nakuha ko na. Pakiusap, tumigil ka na. Tumigil ka. Hindi, bababa na siya. Kaya kailangan niya itaas ito, lampas sa tuhod ko. Pakiusap. Sige, makinig kayo. Itaas mo. Hindi. Sandali lang. Sandali, hindi. Sige, paalam. 5, 4, 3, 2. Hold on. Ihanda mo na. Buksan mo na. Buksan mo na. Tigilan nyo ng pag-aaway. Si Heidi Gerbino ay nagpasok ng no contest na plea sa kasong paglaban sa pulis na may karahasan at 3 kasong pananakit. Hinatulan siya ng probation. Pumunta ka na sa isang tabi. Pumabuso ka na. Pumunta na tayo ngayon sa Port St. Lucie. Lumiped si Alexandra Krushner mula Pennsylvania para di umano sabihan ang dating nobyo na siya ay buntis. Sinabi niya na gusto niyang mawala ito sa buhay niya. Sabi ng mga saksi, sinampal at dinuraan siya sa mukha ni Alejandra. Pakiusap, kailangan mo dumaan dito. Halika, dito tayo. Pakiusap, huwag mo hawakan ang buhok ko. Kailangan mong dumaan dito. Pakiusap, huwag mo hawakan ang buhok ko.
tumigil ka, aalis na ako. Pakiusap, huwag mo akong hawakan. Kailangan mong tumigil. Kapag sinabi kong dumaan ka sa isang direksyon, Kailangan mo pumunta sa kabila. Inaabuso mo ako. hindi kita inaabuso. Sinasabi ko sa'yo. Pumunta ka doon. Hinawakan mo lang ako, pupunta na ako sa gilid. Kasi sinasabi ko sa'yo, Sinasabi mo sa akin, huwag mo akong hawakan. Kailangan mo tumigil. Tumigil ka. Tama na. Lalaban ako. Hindi ako magiging masama. Tama na. Sabi ko na sa'yo, bentaha ito. Pakiusap, huwag mo gawin. Tego. Pakiusap, huwag gawin. Huwag kang lumaban! Ayon sa ulat, sinipan niya ang mga pulis sa mga binti at singit, tapos sinabi niyang sumasakit ang tiyan niya at buntis daw siya. Tapa ka sa tiyan mo, tiyan ko. Masakit, pakiusap. Tama na. Tinatangkang ayusin namin ang kotse. bigyan mo lang kami ng sandali, itatayo ka namin, ayos? Pakiusap, tumigil ka. Pakiusap, tumigil ka na, kuya. Tama na pagilan ng braso mo. Hindi ko na ito uulitin. Kung di mo titigilan ang paghila ng braso mo, Mas masasaktan ka pa. Tigilan mo na. Tama na. Tama na. Tama na, sige, ayusin namin ito. Basta, huwag ka munang gumalaw. Bakit mo ito ginagawa? Ginawa ko na. Hindi ko nararamdaman. Nasa kasukasuan ng ating bakit ka umaalis? Diyos ko, ginagawa mo ba ito? Tumigil ka sa paggalaw. Uy, mga kaibigan, habang gumagalaw ka, mas sasakit pa yan. Tumigil ka sa paggalaw. Tego. Kung hihiga ka ng padapa, ayusin namin. Tigilan mo ang paghila ng buhok mo. Ayusin ko agad, okay? Kapag nire-relax mo ang tiyan mo, mas hindi gaanong sasakit. Hindi ako gumagalaw. Aray! 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 Hawakan mo lang ng ganyan ang kamay mo. Mas mabuti na ba? Ito ang ibig sabihin ng tao. Ilagay mo, kaya mong buhatin ulit yan. Tama ba? Ginawa niya ito. Magpapadala ako ng tao para tingnan, ayos ba? Kapag sinabi kong tumigil ka sa paggalaw at huwag kang lumayo sa akin, oo, pero kung nakinig ka sa akin, hindi sana tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Sige. 3 kapitbahay raw ang nakakita sa pag-atake. Nakita niyo ba lahat ng nangyari sa inyo? Kayo ba? Nakita kong dinuraan niya siya. Dinuraan niya siya. May video ako nito. May video ka? Sige. May iba ka pang nakakita o ikaw lang? Opo, sir. Pwede ko ba kayong pakiusapang magsulat ng pahayag para sa akin? Ayokong gawin. Kusayon. Hindi naman, alam mo na. Siya. Nakita niya sinaktan niya siya. Hindi ko nakita na sinaktan niya siya. Sige, kaya nakita mo lang yan. Oo, nakuha kong video, pwede. Kasi, Naku, pasensya na. Bakit ang bilis naman? Tulungan mo ako. Ano? Anong gagawin mo ngayon? Nandito ako sa isang lalaking nananakit ng babae. Di yan maganda pare, suka. Ang galing na nanay mo. Dumaan ako para bigyan siya ng bulaklak. Umiyak lang ako sa balikat. Para sa'yo. Tungkol dito. Sana patay ka na lang. Saan siya pumunta? 7 taong kitang niluksa. Putang ina mo. Nagbabala ako, nagluksa ako ng 7 buwan. Sinira mong buhay ko. Ito na ang pangalawa kong buhay. Nakuha. May kutsara ako. Tara na, gumalaw ka. Hindi kayong ginawa. Kayo, dapat pumasok na kayo sa loob. Hindi ito ang inyong pakialam. Kaya pabayaan niyo siya. Gusto ko lang siyang pabayaan. Pabor naman, pakisend mo rin sa akin yon. Kukunin ko info mo tapos ipapadala ko link para masend mo sa akin. Meron ka bang ideal? Deal? May lisensya ka ba sa pagmamaneho? Kailangan ko lang para sa ula. Diyos ko! Pakiusap, 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 pakiusap. Are!
Alan Lett. Siya. Umupo. Ayos lang yan. Aray! Sinabi niya sa'yo, nasabihan mo akong kausapin siya. Sandali lang, tumigil ka sa paggalaw. Inatake niya ako, kaya gusto ko rin magsampa rin ng kasong pananakit. Itigil mo ang paggalaw ng mga kamay mo. Di ako gumagalaw, ikaw ang humahawak. Palagi mong inaalis ang kamay mo. Hindi ko hinahatak, hawak ko lang sa kamay mo at di ko kayang igalaw. Gusto ko ring magsampa ng reklamo ng pananakit laban sa pulis na ito. Inatake niya ako hanggang sa madapa ako, kaya mas sumakit ang tiyan ko ngayon. Sa ospital, na-clear siya ng mga doktor. At tungkol doon sa sinasabi niyang buntis siya, well, Lumipad pa siya mula Pennsylvania para sabihing buntis siya sa lalaking nakatira doon. Pumasok siya sa property, sinabing pupunta siya, inamin niyang sinampal at dinuraan yung lalaki. Pagdating ko, pinadapa siya, nilagyan ng posas at patuloy siyang lumaban. Sige. Sabi niya, sumasakit siya niya dahil buntis siya. Titignan ka nila, ayos lang. Kailangan ko munang makausap ang sergeant mo. Gusto mo bang magpatingin sa rescue o kausapin ang sergeant ko? Kailangan ko siyang makausap sa harap nila, pakiusap. Sige, pagbalik niya, pwede mo siyang kausapin. Gusto mo bang tingnan ka nila habang naghihintay ka? Kailangan ko naroon siya. Kailangan ko maghanap ng 3. 2, nagulat ako. 6 na 6, sige. Patingin niya. Pwede ka bang matingnan nila bago dumating ang sarhento? Sige, SIOLDI. Ayokong pumunta sa ospital. Narinig kong buntis ka. May lugar ba para sa ID niya? ID? Oo, pero ganyan talaga ngayon. May mga saksi, kaya sasama ka sa kanila, i-check ka nila, at may officer ako mananatili sa tabi mo para sa kaligtasan mo. nasa kustodya ka namin. At mula doon, dadaling ka na sa kulungan. At pagkatapos, ano na? Makakatanggap ka ng tawag sa telepono, tatawag ka kung kanino mo kailangan, at saka ka na magdedesisyon mula roon. Ang trabaho ko ay para sa insidenteng ito at mailabas kang ligtas sa kulungan. Sige, kulungan ito at haharap ka sa hukom sa loob ng 3 araw. Kung tungkol sa pamilya, dapat kang humarap sa hukom bago palayain sa loob ng 24 na oras. Sige. Sige. At pagkatapos, anong mangyayari? Wala na tayong control dyan. Alam ko, naiintindihan ko, pero kailangan mong ipaliwanag sa akin ng isang bagay. Wala akong alam sa nangyayari. Anong ibig mong sabihin na wala na sa iyong kontrol? Anong mangyayari pagkatapos? Pagkatapos kang mabuk at makulong, wala na kaming kontrol doon. Nasa korte, hukom at abogado na yon. Kaya kailangan kong makita ang hukom sa loob ng 24 na oras. Dahil pampamilya ang usapan, haharap ka sa hukom sa unang pagdinig. Sige. Sige, kailangan na niyong umalis. Sumama ka na lang sa kanya at dalhin mo ang computer mo. At pagkatapos, gagawin natin. Pwede nating ibalik ang kotse mo dito. Sa totoo lang, baka mapapapunta ko si Ben. Hayaan mo tawagin ko si Ben para pumunta. Kailangan kong sundan ng mga kotse na aalis. May tanong ako. Naintindihan ko yan. Nandito ako para siguraduhin na ginagawa ko ang trabaho ko. Ginawa ng mga opisyal ko na maayos ang kanilang trabaho, okay? Kailangan ko mag-file ng search warrant, pero di ko alam paano. Sino? Sa tina-target natin. Nandito kami para imbestigahan ang kasong pananakit. Ikaw ang magdadala sa akin sa kulungan, hindi siya. Siya ang umatake sa akin gamit ang ballpen. Ipinapakita ng ebidensya ang kabalikaran. Siyang umatake sa akin gamit ang bakod. Ma'am, sinasabi ko lang po sa inyo kung anong nangyari. May galus ako sa katawan, hindi ako uupo dito at magpapanggap lang. Sinabi ko na sa iyo, gagawin ko yung sinabi ko sa iyo. Kukuha ako ng pulis para samahan ka, okay? Kalokohan to. Wow. Uupuin muna kita dito sa stretcher. Ayos lang. O sige. May pagpipilian ba ako? Baka nga. Yusop mo ang upuan mo, hilahin mo ang upuan mo, palapit, at diretso tayo sa stretcher. Sige. Gusto mo ba? Pwede ba kitang tulungan? Hindi ko alam ang gagawin kasi nahuli, inatake na ako, kinasuhan pa ako ng pananakit. Kaya sabihin mo kung ano ang dapat gawin. Nasa mabuting pag-aalaga ka ngayon. Kunin mo lang ang strap na ito at dalhin mo sa... Pangketa. Dito, salamat. Pupunta tayo diretso sa ating stretcher kaya huwag kayong masyadong lalapit. Mananatili ba tayo sa first class? Kailangan natin maging komportable dito sa estrukturang ito. Sige, subukan mo na. Umupo ka rito para sa akin. Paano? Sige, gawing komportable ka muna. Ooh! Ikaw, ngayon, nandyan na sila. Sige, ganito ang gagawin natin. Ibababa ko ng kaunti ang ulo. Kailangan mo humiga sa kaliwang bahagi mo, okay?
Gusto mo bang gawin yon? Madali lang yan. Sa kaliwang gilid, piliin kung ano komportable sa'yo. Ihiga kita, okay? Kung gusto mo, Hindi komportable. Gusto mo bang iwan? Nasa ilalim ng likod ko ang braso ko sa stretcher. Hilahin mo pataas. Hilahin mo. Hilahin mo pataas. Hilahin mo pataas. Hilahin mo ulit pataas. Sige, manatili kang ganyan. Pasensya, higpitan natin. Itoy. Isang. Magandang, madaling biyahe lang, ayos ba? Sinong sasama sa atin sa biyahe? Kukunin niya sila ngayon. Pwede mo bang kunin ang bag ko? Isasama ko yan. Hindi ko yan isasama, kaya kailangan ko lang. Hindi, sigurado isasama ko yan. Sasama yan sa'yo, papuntang gym. Sige. Anong pangalan mo? Castilla o Katsia? Badge number mo, 1,263. Ayos yan. 6. Sige, kabit na natin ito. Walang magiging problema. Paano mo nagawa yun? Ayos. Batay sa record ng korte, hindi tumutol si Alexandra Kushner sa kasong karahasan at pananakit sa opisyal ng batas, kaya ito ay binasura. Hindi siya tumutol sa kasong pananakit at napatunayang nagkasala. Dito nagtatapos ang After Hours episode sa Santa Rosa County, Florida. Hinuli ng deputy ang Silver Ford Fusion dahil sa bilis, walang plaka at isa lang ang gumaganang ilaw ng preno. Ang driver si Anna Anareca Simpson ay galing sa Missouri. Patutunguhan, kapahamakan. Meron ka bang lisensya sa pagmamaneho o wala? Bigyan mo ako ng 1 segundo, Gino. Kailangan mo ipakilala ang sarili mo. Kaya pwede mo bang gawin yon? 164. Subukan mo ulit. Ito ay ID. Hindi na namin kailangan tanungin ng iba sa inyo. Maaari ka bang magkopya ng pasensya na? Missouri, 28 ho. Gusto namin makuha ang iyong ID at hindi mo ito ibinibigay sa akin. Kaya maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong ID? Mas bago ito. Kailangan mong ibigay sa akin ang iyong ID. Kailangan mo itong ibigay sa akin. Ipanalamin mo na lang siya. Hindi niya binigay ang lisensya niya or kahit ano, tapos tinaasan ulit ng bintana. Alam mo, magiging mas madali ito kung ibibigay mo lang sa akin ang iyong ID. O, kailangan mo. Ipakita mo ang iyong ID, wala ka ibang pagpipilian. Medyo nahihilo ako. Pero pupunta pa rin ako. Karapatan mo ito para sa iyong cheque. Mark, Missouri, sinabi mo kailangan tong ipakita ang aking ID. Kailangan mong ipakita ang iyong ID. Kailangan mo ipakita ang iyong ID. Oo, kailangan mo. Kailangan mo ipakita ang iyong ID. Ay hindi mananatili ito sa tamang posisyon. 134. Pakiusap, tawagin ang supervisor. Ayaw niyan ibigay ang ID at sinasabi niyang hindi niya yon kailangang ibigay. Gusto niyang kausapin ang supervisor at tinaas ang bintana. Hoy, pakita ang iyong ID at lisensya sa pagmamaneho. Ipinakita ko na sa iyo. Hindi mo pinakita. Itinaas ni Simpson ang kanyang lisensya sa pagmamaneho sa bintana ng wala pang 1 segundo, natatakpan ng kanyang kamay ang pangalan at larawan. Pagkatapos ay itinago niya ito. Pagdating ng supervisor, nagbigay siya ng paliwanag kung bakit. Ma'am, ako po si Sergeant Opes mula sa tanggapan ng sheriff. Opo, ma'am. Sergeant Oaks, nakita ka na. Wala kaming numero ng badge. Ma'am. Sige, alam mo ba na ibinigay ko sa kanila ang ID number ko at ang radio number ko? Sid. Ma'am, pakinggan mo. Ito ay isang legal na pampapatigil ng sasakyan. Ibig sabihin nito, ikaw ay tinatanong, ipakita mo ang iyong lisensya sa pagmamaneho para patunayan ang rehistro at insurance. Kung tatanggi kang sumunod sa aming investigasyon, makukulong ka. Sige. Para sa obstruction of justice. Anong oras ako dumating? Obstruction of justice kung hindi ka susunod. Obstruction of justice. Kung hindi ka susunod, yan ang mangyayari. Hilahin ka namin palabas ng kotse at dadalhin ka sa kulungan. Ganon ang mangyayari. Ma'am, dala mo ba ngayon ang lisensya mo sa pagmamaneho? Wala po, kayo po. Itinaas niya ito, sandali. Ibinalik na ito. Gusto niya ito. Ipinakita ko sa iyo ang aking pasaporte at ipinakita ko rin ang aking lisensya sa pagmamaneho. Hindi mo kailangan ng pasaporte para magmaneho. Kailangan mo ng iyong lisensya sa pagmamaneho. At ipinakita ko sa kanya ang aking lisensya sa pagmamaneho. Patingin nga para maibalik ko na ito sa kotse ko. Lisensya sa pagmamaneho, ma'am. Kailangan ninyong sumunod. 3 libot, 3 daan. O, ma'am. Ayon sa batas. Oo. Opo, kayo po.
Sa totoo lang, Ang aklat ng batas na kailangan nating sundin. sige, Hindi tayo nakikipagtalo rito sa gilid ng kalsada, ma'am. Kung tumanggi ka, dadaling ka namin sa kulungan. Iabot mo sa akin sa siwang. hindi ko maabot ang aking lisensya sa pagmamaneho. Sige, kung ganun, kailangan na natin gawin ito. Sargento Ako. Gusto mo bang pumunta sa side na ito? Dahil ngayon, kukunin na namin siya kasi tapos na ako. Uy, Jessie! Pwede bang manatili ka sa gilid na yan? Uy! Uy! Ay, unlock mo ang pinto kasi papalabasin ka namin. Lumapit ka sa pulis. O, tingnan mo, i-unlock mo lang ang pinto mo. At pwede natin mo isulat kung saan niya ako pinapasok para makarating. Saan kaya niya? Nakikita mo? Hello? Ano? Patingin nga kasi, kailangan kong kunin ng litrato. Hindi naka-on ang camera. Kailangan ko itong ibalik. Kailangan ko itong ibalik sa kotse ko. O, ipasa mo dito sa bintana, kailangan ko itong ibalik sa kotse ko. Kailangan ko itong ibalik sa kotse ko para makapagsulat ako ng ilang bagay. Gagawin mo ba o hindi? Huling babala na to. Ang tagal na nating nagpapaloko. Sabi ko lang, ito ang ID ko. Iabot mo sa akin para mabalik ko sa kotse. Iabot mo sa akin ang ID mo. Iabot mo sa akin ang ID mo. Hindi. Tapos na si Teniente. Oh, iabot mo sa akin ang iyong ID. Ito nang huling babala. Iabot mo ang iyong ID sa akin, ipasa mo ito sa bintana. Ayaw na ibigay ito. Pare, hindi ito ang gusto natin. Ayaw namin gawin ito. Iabot mo sa amin ang ID. Sinabi na namin kung sino kami. Sinabi na namin kung sino kami. Iabot mo sa akin yan, sa siwang ng bintana. At pagkatapos ay ayos na tayo. Sige, nakakandado kasi ang pinto. Sige. O, babasagin ang bintana. Sir? Anak ko ito. Oo, walang duda. Hindi kami... Pero mas mabuti kung makikipagtulungan ka. Ilang taon na kalak ninyo, ma'am? Huwag mo na yung alalahanin. Sige na, ayos lang. Sige, kunin mo na lang. Hoy, buksan mo ang pinto. Ayaw naming basagin ang bintana. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Andyan siya. Buksan ang pinto. Pwede ko bang nakausap ang heat? Wala na. Buksan mo ang pinto. Ayon sa ulat, takot si Simpson sa mga pulis at nag-aalala na baka kunin ang lisensya niya sa pagmamaneho. Ang 15 taong gulang niyang anak ay nasa upuan ng pasahero. Taga rito ka ba? Hindi, taga Missouri kami. Pumunta kami dito para magbakasyon. Pumunta kayo dito para magbakasyon. Ooh! Parang may kasama ka ba dito? Saan? Nasa Pensacola siya at tinatawagan niya kami ngayon. Sino ang tumatawag? Si Machadong, no. Hindi siya. Wala siyang tinatawagan. Tahimik siya dahil masama ang loob. Naintindihan ko yan, pero bakit hindi ka nalang makipagtulungan at makinig sa amin? Sir, nasa inyo na po ang ID ko. Na yon, pagkatapos mangyari ang lahat. Pagkatapos, mangyari ang lahat. Sinasabi ko lang, wala kayong binigay at ayaw niyo akong kausapin. Paulit-ulit akong nagtatanong. May sandata kayo, wala ako. Hindi natin ginagamit ang mga iyon. Wala tayong ginagamit na kahit ano. Sinabi ko na sa iyo kung ano ang babasahin mo. Mag-isa lang ako. Naintindihan ko yan. Hindi tayo nandito para manakit ng tao. Hindi natin ginagawa yon. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ko talaga alam. Ang daming sinasabi. Paano? Sino ang pwedeng sumundo sa anak mo? O sino ang pwedeng tumulong sa anak mo? Gusto ko sanang malaman kung pwede ninyo na lang akong palampasin sa babala. Hindi mo makukuha. Siguradong hindi ka makatanggap ng babala. Wala akong kahit ano. Sabi ko sa'yo, hoy, kapag nandun tayo. Makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin. Sandali lang. Sir, sabi ko, kung binigay mo lang ID mo, ayos na sana tayo. Hindi mo sinabi. Gagawin natin yon. Asikasuhin ko muna ang kailangan ko. Doon tayo magsisimula. Kaya ayokong ulihin ka. Ayaw mong ibigay ang ID mo dahil takot ka sa mga pulis at iniisip mo baka nakawin namin ang ID mo. Nanakawan na ako dati, kaya kailangan kong magsikap at mag-alala para mabawi ang ID ko. Hindi naman ganon. Hindi naman yun ang mangyayari. Kailangan ko lang mag-ingat, kaya ipinakita ko na lang ito sa bintana. Sa Pyeongchang. Sige, sandali lang. Sige, binuksan ni Joshua ang bintana. Sino ang kukuha sa kanya? Hindi ko sila kilala? Sabi niya ayaw niya masaktan dahil may armas kami. Kaya hindi siya magbibigay ng ID. Sinasabi rin niya na hindi niya kami kilala. Sabi niya gusto niya, pero hindi niya binigay kasi baka manakaw. Tama. Kaya kung gusto niya... Kung gusto niya ng babala o ipakulong siya, kasi sawa na ako. Paulit-ulit na namin siyang kinausap. Di ko na alam. Oh, ikaw... Sabi niya may kakilala siya sa Pensacola na pwede niyang tawagan para sunduin siya. Sa tingin mo ba si Jessie ay posibleng nasa simbahan? Kaya sinabi niya, Pensacola. Kaya natin siya mapapagsalita kung saan siya nanggaling. So tingin ko, tinawagan ka niya. Binuksan niya ang pinto. May kailangan ka pa ba?
Wala, titingnan namin yon. Ayos yan, dadali namin siya sa kulungan dito, maya-maya, kung ganun nga. Pasensya na, medyo, tungkol sa pasensya na. Naitulak ko lang yon. Paano naman yung kotse? Ayos yan. Paano naman yung kotse, ha? Sabihin mo nang sa akin kung meron. Baka pwede tayong. Hatakin natin malibang kung may ibang tao rito. Tanungin ko sila, Oy! Tumatog siya, siya bang amain niya? Oo! Sige, tinatawagan niya ang amain niya. May pwede bang magmaneho ng kotse? Dapat kaya ng kanyang amain. Kaya ba nung kanyang amain? Opo, sir. Sige. Kaya ngayon, gagawin ko. Ano? Pahalagahan. Ikaw, Tapos ka na sa amin. nakuha ko na ang aking tickets para makasakay ako. Well, Sinabi ko na sa'yo kung ano ang gagawin to kanina, kaya ganun na nga, bukod pa ron. Na yon, ewan ko na lang talaga sa inyo. Inaresto si Anna Anoreca Simpson dahil sa paglaban sa isang opisyal ng walang karahasan at napatunay ang nagkasala ayon sa record ng korte. Sa susunod na magmaneho ka sa Florida habang nagbabakasyon, ibigay mo na lang agad lisensya mo. Mas mura pa yan kaysa makulong. Salamat sa panunood mga kaibigan. Ang episode na ito ng Long Crime After Hours ay sinaliksik, isinulat at produce ni Juliana Batalla, inedit ni Daniel Camacho. Ako si Jesse Weber. Hanggang sa susunod na linggo.